Kamusta yung report ng mga members niyo sa inyo? Mas lumala ba talaga yung digital divide since the pandemic hanggang ngayon o mas nakaalwan na tayo kahit papano mas maayos na yung internet connection and even yung gadgets para do sa mga estudyante? 1:1 na ba tayo ngayon o mas lumala pa? DJ Cha, meron naman ng mga local governments na tumugon dito sa pagbibigay ng tablet or kaya ibang gadgets, mga talagang poorest of the poor na communities. Natutuwa tayo dito. At may mga ilang nagpasa din talaga ng ordinansa, ng mga lokal na polisiya na nag-a-adapt since pandemic, no? Kasi dapat naman talaga, since pandemic, natuto na tayo dito. Pero naninindigan pa rin kami kasi marami po kaming reports na nakukuha na hindi pa rin accessible yung online mode of education. Marami pa rin estudyante ang nadi-displace at hindi alam ang gagawin nila. May mga reports po kami na iilang mga high school na nangutang po yung magulang. Halimbawa, para makabili ng cellphone. Meron din pong mga reports kung saan ang isang estudyante naman po ay nakiki-wifi sa kapitbahay po nila na sari-sari store para lang makapag-online class. So, again, hindi pa rin po natutugunan yung digital divide. At tingin po natin mas lumalala ito. Dapat nga po meron na tayong kumbaga parang standard sa mga paaralan natin kung paano nila tutugunan ito. At of course, yung gobyerno, yung suporta sa mga paaralan, lalo na sa mga state universities and colleges, local universities and colleges, at even mga private school. Dapat may ganitong way na ng pagsuporta sa mga estudyante. And meron naman pong iba din na nagre-report po na parang 3 days a week lang po sila, then 2 days ipapasa yung modules. So may mga gano'n naman pong way. Sige, Matthew, saan ka nag-aaral? Ako po ay taga City College of San Jose del Monte, sa San Jose del Monte, Bulacan po. Okay. Doon ba sa inyong universidad, sa inyong pinapasukan, meron na bang advice dito nga sa 4-day lamang na in-person class? Meron na ba? Wala pa? Yes po, Manong Ted. Meron na po kaming advisory, of course, from the national government and localized na rin po ito ng local government ng San Jose del Monte. Ako po, personally, dahil ako po ay patapos na ng pag-aaral, 4th year, 2 araw lang po yung pasok. So, 1 araw lang po kami papasok. So, yun po yung in-advise namin. At yung 1 araw ay online. So, mukha naman pong gano'n ng na-disseminate. Pero may reports din po kami, Manong Ted, sa ibang mga student councils na hindi pa ito na-implement at hindi pa nabababa. Kaya nakikita din namin na nung lumapit kami sa DepEd, nung nakaraan, sabi namin, lalo na sa mga basic education institutions natin, na dapat na-implement na siya kung kailangan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.